ang albularya sa baryo ng mga wakwak. Akala ng iba, kayang labanan ng dilim na sapat ang kabutihan para pigilan ang kasamaan. Pero paano kung ang mismong katawang ginagamit mo sa paggawa ng kabutihan ay siya rin palang sisidla ng isang halimaw? Ito ang kwento ni Athena, ang babaeng masunurin, mabait at mapagkatiwalaan. Pero sa pagsapit ng gabi, nakakubli ang isang katauhan na sugo ng kadiliman. Sa isang liblib na baryo sa South Cotabato, may isang lugar na hindi naabot ng liwanag. Isang lugar kung saan ang makwento ng aswang ay hindi katang-isip dahil ito ay totoo. Sa baryong ito nakatira ang buong angkan ni Athena. Isa siyang tahimik na dalaga at pinipilahan ng mga kalalakihan. Anghel sa mata ng mga taga-baryo kung ituring. Bata pa lamang ay naging ilaw siya ng mga may sakit, tumutulong sa mga buntis at naging kaibigan ng mga bata. Sa baryong ito ay nakilala si Athena bilang albularya. Napakagaling mo, Athena. Sana ay hindi ka mapagod kumamot sa mga may sakit. Sumilay ang matamis na ngiti ni Athena, saka ibinalik sa pagtatakip ang ginamit niyang haplas. Naku, wala pong anuman, Manang Cecilia. Sa panggagamot nakalaang landas ng buhay ko at hindi ko po ito ipagkakait sa mga taong nangangailangan. Kaya, maswerte ang lalaking mapangasawa mo. Natawa na lamang si Athena dahil sa sinabing yun ni Manang Celia. Maya-maya ay nagpaalam na rin ng ginang kay Athena na aalis para umuwi. Samantala, ginabi si Manang Celia sa pag-uwi. Ngunit isang gabi, naglaho na lamang siya na isang buntis na 6 na buwang palanga. At kinabukasan, isang binatilyo ang hindi na umuwi, isang linggo pa, isang sanggol, hanggang sa magkasunod-sunod na araw. Laging kabilugan ng buwan, laging may amoy dugo, laging walang bakas. Si Athena, ang tanging matapag na nagboluntaryong tumulong, nag-imbestiga, naghanap, ngunit habang lumalalim ang gabi, siya mismo ay nagsimula nga makalimot. Nagigising na may putik sa paa, may bahid ng dugo sa kuko, may sugat sa braso na hindi niya alam kung saan nakuha. At isang gabi, may natagpuan siyang ngipin sa kanyang bulsa, ngipin ng bata. Dinala siya ng kanyang pag-alinlangan sa gubat at doon na niya natagpuan ang matandang mangkukulam. May dalawa kang kaluluwa, isa'y ikaw, ang isa'y kay Leta, ang aswang na wakwak na isinumpa, at ngayoy, kayo'y iisa. Hindi totoo yan. Hindi ako aswang. Totoo, Athena. Aswang ka. Ikaw ang nilalang na kumakain ng mga laman ng mga kawawang biktima mo. Hindi ako. Natatandaan mo bang buntis na Cecilia? Hindi ba't ginamot mo siya pero sinundan mo naman ng umuwi? Walang awa mo siyang nilapa at kinain ang sanggol na sa kanyang sinapupunan. Hindi totoo. Akong tumutulong sa kanila. Hindi ko magagawa yun. Kawawan din naman. Hindi. Gusto mo akong linlangin. Isa akong albularya. Nanggagamot ako. Napaluhod sa damuhan sa Athena. Umiyak habang bumabalik sa gunitan niya ang nakalimutan niyang karumal-dumal na pinaggagawa. Sa takot, tumakbo pabalik sa bahay niya si Athena at maigi niyang ikinandado ang pinto. Itinali niya rin ang sarili dahil malapit na ang pagsapit ng kabilugan ng buwan. Upang makasiguro na hindi nga mangyayari, hinigpitan niya ang kadena. Sa higpit ng kadena at sa lalim ng kanyang panalangin,
Akala niya, ligtas na mga tao sa gabing yon. Ngunit nang siya'y magising kinabukasan, malinis ang kanyang kwarto. Wala na ang kadena na nakapalupot sa katawan niya. At sa mesa, may isang papel na sulat kamay na may bahid ng dugo. Hindi mo ako makukulong, Athena. Ako ang mag-iingot tungo sa pagsapit ng gabi. Kakain ang paghangat na gusto ko. Tandaan mo, ako si Rhea. Nakambal. Sa paglipas ng taon at makabagong henerasyon, nagpatuloy ang buhay ni Athena. Subalit hindi na gaya noon na gumagamot siya ng may sakit. Pinili niyang manirahan sa liblib ng lugar at sa pinakadulong parte ng baryo Hermano. Doon matatagpuan ang lumang kubo niya. Subalit sa tinagatagal ng panahon, wala man lang nabago sa mukha ni Athena. Nanatiling bata ang mukha niya, maganda at tunay na nakakabighani. Hello mga katinig, magandang araw sa inyo or magandang gabi din sa inyo. Sana po ay suportahan niyo po ang aking munting channel. Like, comment, and share naman po kung nagustuhan niyo itong kwento na to. Salamat. Siya nga po pala, may kasunod po itong kwento. Abangan niyo po ang part 2.